Magandang hapon muli mga kapatid. Tayo po ay patuloy sa pag-aaral. Ngayon po ako ay papasalamat sa inyong panahon na kayo po ay nariyan upang panoorin ang video sa ating pag-aaral na ito. At tayo po patuloy na mag-aaral sa ating topic na aklat ng Revelation 14. At ang ating topic po ngayon ay magbigay kalulatian sa Kanya. So yan po yung ating paksa na ating pag-aaralan. Paano ba natin ibigay ang kalulatian sa ating Panginoon? Sa aklat ng Revelation 14 verse 7. Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pag-umpisa. Dakila ka, O Diyos, naming Ama naming banal. Patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa panahon na ipinagkakalob mo sa amin. At ngayon narito po kami upang patuloy na mag-aral sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, hinihiling ko po Ama ang iyong banal na Espiritu ng siyang mga siwa na magpaunawa sa bawat isa sa amin, na maunawaan ng Panginoon ang mensahe ng aklat ng Revelation 14. At ngayon Panginoon, ang pag-aaralan namin ay tungkol sa paano magbigay ng kalulatian sa iyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagtugon mo sa aming panalangin. Ito po yung aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ayan mga kapatid, tayo po ay patuloy na pag-aralan natin ang aklat ng Revelation 14. Nakasentro po tayo sa ating tinapik na pag-aralan natin nakaraan, yung paano matakot sa Diyos. At ngayon po ang paksa natin pag-aralan ay paano magbigay kalulatian sa Kanya. Nandito po tayo sa Revelation 14. Sa Revelation 14 verse 7, sabi niya dito, sinabi niya malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya. Ito po ang magbigay kalulatian sa Kanya, ito po yung ating paksang pag-aaralan. Sa sunod po ay, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at dagat at ng bukal na tubig. Itong dalawa, susunod natin yan. So, ating pag-aralan yung sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol sa sunod. Ating pag-aralan ngayon itong magbigay kalulatian sa Kanya. Sapagkat ito po ating isa-isahin para ating maunawaan ang mensahe ng unang anghel. Ayan. So, paano po ba ibigay ang kalulatian sa Diyos? Paano ba natin ibigay ang kalulatian sa Diyos? So, bago natin pag-aralan mga kapatid, yung sigaw ng unang anghel na magbigay kalulatian sa Kanya, paano natin ibigay ang kalulatian sa Diyos? Bago natin pag-aralan yan, atin mo nang pag-aralan itong tanong na isa. Bakit kailangan nating magbigay kalulatian sa Diyos? Bakit kailangan nating magbigay kalulatian sa Diyos? So, ating mababasa sa Apokalipsis 4 verse 11, sabi dito, at sa Apokalipsis 19 verse 1, sabi dito, marapat ka, O Panginoong naming Diyos. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalulatian. Bakit karapat dapat tumanggap ng kalulatian ng Panginoon? Hindi lang kalulatian, kapurihan, kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay. So ito'y karapat dapat kailangan ibigay sa ating Diyos, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay. At dahil sa iyong kalooban, nagsilitaw at nangalikha. So, karapat dapat na ibigay natin sa Diyos ang kalulatian. Kasi po siya po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay na ating nakikita, lahat ng bagay na ating natatanaw, o mga bagay na ating naranasan ngayon, maging langit at lupa, ang Diyos po ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya, marapat ibigay sa Panginoon ang kalulatian na rapat sa Kanya. Sabi nga ng Apokalipsis 19 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, narinig ko ang gaya ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsabi, Hallelujah! Kaligtasan, kalulatian at kapangyarihan ay naukol sa ating Diyos. So ang kalulatian ay para talaga sa Panginoon yan. Naukol sa Kanya sapagkat ang kaligtasan, kapangyarihan at kalulatian ay naukol sa ating Panginoon. Alam niyo kapatid, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon.
tayo bilang makasalanan ay wala tayong bahagi sa pagkaligtasan. Sapagkat ang magliligtas sa atin ang Diyos lamang. Oh? Ang atin lang pong bahagi, kapatid, ay tumugon tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po ay naligtas, ibigay natin ang kalutian sa Diyos. Kasi narapat na ibigay, kailangan ibigay sa Kanya ito. Kasi siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Oh? Kaya kapatid, ang isang bagay na dapat nating maunawaan, isa pang bagay. Ano ang bagay na hindi naglulahati sa Diyos? So, ulitin ang tanong, ano ang isang bagay na hindi naluluhati ang Diyos? So, isang bagay, kapatid, na hindi naluluhati ang Diyos, ito ay ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi nakakaluluhati sa ating Panginoon. No? Kapag namuhay tayo sa paggawa ng kasalanan, ang Diyos ay hindi naluluwalhati. Kaya nga sabi dito sa Apokalipsis 16 verse 9, at nasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos, na may kapangyarihan sa salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. So, ang pagsisisi, mga kapatid, sa kasalanan, ito po'y pagluwalhati sa Panginoon. No? Naluluwalhati ang ating Diyos kung tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan. No? Yan. Kaya kailangan natin pagsisihan ang ating kasalanan upang ang Diyos ay maluwalhati. Alam niyo, mga kapatid, itong tekstong ito, ito yung 7 huling salot. Pagbuhos ng Panginoon sa ika-5 salot, sabi dito, at nasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos, na may kapangyarihan sa salot. At hindi sila nagsisi upang sila luwalhatiin. Bakit wala nang kapangyarihan magsisi itong mga taong nagdanas ng salot, mga kapatid? Hindi na nila kayang ibigay ang kaluhatian sa iyo sa pamagitan ng pagsisi. Bakit? Sapagkat umalis na ang banal na espiritu sa panahong ito, wala na, mga kapatid. Umalis na sa kanilang buhay. Oh. Kaya, mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito, bukas pa ang kaligtasan para sa ating lahat. Ating kilalanin ang ating kasalanan, mga kapatid. Ang kasalanan ay hindi nakakaluhati sa ating Panginoon. Kaya kapag ang kasalanan ating pinagsisihan, ito po ay nakaluluhati sa ating Panginoon. Sapagkat ang kasalanan, ito po'y pagtalikod, ang pagsisisi, ito po'y pagtalikod sa kasalanan. Oh? Kaya sabi ng 1 Juan 1:9, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal, at tayo linisin sa ating kalikuan. Oh? Kaya nga, ang Diyos ay mapagpatawad. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, kapatid. Kaya nga sabi ng Isaias, ang Isaias 1, nandoon, mga kapatid, basahin nyo. Isaias 1:18. Bagaman ang ating kasalanan, mga kapatid, ay mapula-mapula, paputiin ito ng Panginoon na kayang nibe. Bagaman mapula-mapula, matingkad na mapula, ay paputiin ito na gaya ng balahibo ng tupa. Ganun ang Diyos pagpapatawad, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya nga ang kasalanan, kapag ang isang tao ay namumuhay sa paggawa ng kasalanan at hindi kinikilala ang kasalanan, ang Diyos ay hindi naluluhati nito. Ang kasalanan ay kailangan natin pagsisihan upang maluluhati natin ang Diyos. Ayan, mga kapatid. So, isang bagay na dapat natin gawin sa ating buhay, ang kasalanan ating pagsisihan. Sapagkat nakakalugod sa ating Panginoon kung pagsisihan natin ang kasalanan. Ayan. So, dito na tayo, mga kapatid, dadako na tayo sa pagbibigay kaluhatian sa Kanya. Paano ba natin maibigay ang kaluhatian sa Diyos? Una, mga kapatid, kapag pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, naluluhati ang Panginoon. So, pangalawa, sa pamagitan ng ating katawan. Ating pag-aralan, mga kapatid, paano ba natin luhatian ang Panginoon sa pamagitan ng ating katawan? Ayan. Sabi ng 1 Korinto 6:19-20, sabi ng banal na kasulatan, sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo,
na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. So, sinasabi dito, gustong ipaalam sa atin ng banal na kasulatan na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo sa Diyos. So, ang tanong po, kapatid, kung ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sabi dito, ang tanong po ay, kailan natin tinanggap ang banal na Espiritu sa ating buhay? Kung ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, kailan ba ito natanggap ang banal na Espiritu? Ating basahin itong Juan 7:38-39. Ito ang sabi ni Jesus Christ, ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay agos ang mga ilog ng buhay. Sa 39, ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pinagkaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So mga kapatid, kailan tatanggapin ang banal na Espiritu na titira sa ating katawan? Kung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Tanggapin natin na Panginoon Jesucristo bilang ating personal tagapagligtas. At bababa ang banal na Espiritu sa ating puso. Papasok siya. No? Kaya sabi ni Pablo sa Aklat ng Korinto, hindi ba ganinyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo at hindi kayo sa inyong sarili? Ayan. So, matatanggap natin ang banal na Espiritu kung tayo sumampalataya. Sa 20, sapagkat kayo binili sa halaga, lulatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. So, dahil ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, ito'y gagawin natin sa ating katawan. Lulatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, lulatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Bakit mga kapatid? Sapagkat sabi dito, sapat kayo binili sa isang halaga. So, ito'y sabi ni Apostol Pablo sa isang mga tao na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, mula sa pagiging makasalanan, tinanggap nila, sila ay binili ng Panginoon sa isang halaga. So ano ang bagay na ibinayad ng Diyos sa isang taong makasalanan na nagsisisi? Sabi dito sa 1 Pedro 1:18-19. Sabi ni Apostol Pablo, nalaman ninyo na kayo'y tinubos wala sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasira, tulad ng pilak, ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. So ang bayad sa ating kasalanan, kapatid, kung tayo sumampalataya, itong dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y binili sa isang halaga. At ang bayad noon ay ang dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo sa kanyang kamatayan sa Kalbaryo ng Krus. Kaya nga, sabi niya, lulhatiin niya ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kung isang tao, kapatid, ay nagsisi sa kanyang kasalanan, sapat ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo para tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Sapagkat sa pamagitan ng dugo ay mapapatawad ang ating kasalanan. Ayon po sa Hebreo 9:22, maliban sa pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Sapagkat sa pamagitan ng dugo ang lahat ng bagay ay nalilinis. Sa panahon ng Israelita, kapag nagkakasala sila, kapatid, alam natin yan, na kapag sila ay nakalabag sa kautusan ng Panginoon, magdadala sila ng tupa para ang kanilang kasalanan, ang magbabayad ay ang tupa. At yung tupa papatayin, at yung dugo ng tupa, yun yung kabayaran ng kasalanan. Kaya sabi ng Hebreo 9:22, ang lahat ng bagay ay nalinis sa magitan ng dugo.
maliban sa pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya nga kapatid, ang dugo ni Jesus Christ, ang nabuhos sa kalbaryo ng cross, iyon po yung nagbayad sa ating kasalanan. Kaya ang ating tungkulin mga kapatid, kung tayo tinubos na ng Panginoon, luwalhatiin niya ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So ngayon ang tanong, paano ba natin maluwalhatiin ang Diyos? Paano ba natin maibigay ang kalutian sa Diyos sa mamagitan ng ating katawan? Ayan, magandang tanong, no? Sabi sa 1 Corinto 10 verse 31, ito ang sabi ng banal na kasulatan, kung kayo'y magsikain man, o magsiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kailulhati ng Diyos. So mga kapatid, ang paglulhati pala sa Panginoon ay may kinalaman sa pamagitan ng pagkain at pag-inom at anuman ang inyong ginagawa. Lahat ng ating ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikalulhati ng Panginoon. Sa ikalulhati ng Diyos. So, itong tatlong bagay na dapat nating isa-isahin. Paano natin ibigay ang kalahatian sa Diyos? Itong una, kasi may kinalaman sa pagkain, sa pag-inom, at anuman ang inyong ginagawa, lahat ng ating ginagawa, ay gawin sa ikalahati ng Diyos. Ating isa-isahin mga kapatid itong una, pagkain. Sapagkat ang pagkain mga kapatid ay may kinalaman po ito. Ano ba ang pagkain na nakakalulhati sa ating Panginoon? Ano ba ang pagkain? Alam niyo kapatid, sa pasimula pa lang likhain ng Panginoon ang sanlibutan ito. Mayroon ng pagkain na binigay ng Panginoon sa ating unang mga magulang, si Adan si Eva. At itong pagkain ito ay dapat din natin may sa pamuhay sa ating panahon ngayon. Sabi ng Genesis 1 verse 29, at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, nasa ibabaw ng balat ng lupa, at bawat punong kahoy na may bunga, ng punong kahoy na nagkakabinhi, na sa inyo'y magiging pagkain. Ito yung mga pagkain na dapat i-lifestyle natin mga kapatid sa ating panahon. Tulad ng mga pagkaing pananim na nagkakabinhi, bawat punong kahoy na bunga na may nagkakabinhi. Ito mga prutas, mga gulay na nagbibigay ng magandang kalusugan sa ating katawan. Ito ang mga pagkain na dapat nating ilagay sa ating katawan. Bakit mga kapatid? Sabi ng Biblia, hindi ba ganyan yung laman na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo? Kaya itong katawan natin ay banal. Tahanan ito ng banal na Espiritu. Dapat ang pagkain na dapat ilagay dito ay nakakalulhati sa ating Panginoon. Ayan. So, sa Biblia mga kapatid, ano ba yung pagkain na mga hayop na pagkain? Ano ang pagkaing hayop na ipinahintulot ng Diyos sa kanyang bayan na pwedeng kainin? Ating isa-isahin mga kapatid ang mga pagkain ito. Ang pagkaing hayop na ipinahintulot ng Diyos sa kanyang bayan. So, kayo po ay hindi pa nakapag-aral, nakapagbasa ng mga tungkol sa pagkaing hayop na ipinahintulot ng Panginoon, ating pag-aaralan mga kapatid, no? Nung panahon na tinawag ng Panginoon si Moises, si Noah, nung pinagawa siya ng daong, dahil magpaulan ng Panginoon ng baha sa panahon, dahil sapagkat ang tao ay sobrang masama. So, nung panahon na nakita ng Panginoon na ang mga tao ay wala na talagang pag-asa, ay sinabi ng Panginoon, ito yung mabasa natin sa Genesis 7, 1-2. Sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang inyong buong sambahayan sa sakyan, sapagkat ikaw ay aking nakita matuwid sa harap ko sa panahong iyon. Sa panahong ito. So sa panahon ni Noe, nung matapos na ang paggawa ng arka, at nung panahon ay nakita ng Diyos na wala na talagang ibang matuwid sa panahong iyon, nung pumasok si Noe sa barko.
kundi si Noe lang. Kaya sinabi ng Panginoon, lumulang ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan. Sapagat ay aking nakitang, ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahon ito. So nung pagpasok ng pamilya ni Noe doon sa malaking barko, arka, andun din po yung mga hayop. Sumabay po yung pumasok. So, ayan. Ano ang mga hayop na pinapasok sa barko? Ayan, sa arka. Sa verse 2, sabi dito, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tagpipito. So, dito pinapakita mga kapatid na ang malinis na hayop ay tagpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At ang hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalaki at ng kanyang babae. So dito pinapakita sa ating pinag-aralan mga kapatid na ang hayop mayroon pong tinatawag na marumi at malinis. So sa malinis po, sa babae at lalaki, 7 klase, tagpipito. Sa malinis, kung ang malinis, tagpipito. Sa marumi mga kapatid ay tagdadalawa. So makikita natin dito mga kapatid na ang marumi at malinis, 2 klase ang marumi, tagpipito, 7 klase ang malinis. So ayan, nung pumasok si Noe sa barko. Ngayon ating pag-aralan yung mga bagay na hayop ng malinis at marumi. Ano ito? Ano ang malinis at ano ang hindi malinis na hayop? So ating basahin mga kapatid. Saan ba natin mababasa sa Biblia ang nagtuturo sa atin na mayroong malinis at marumi na hayop? So dito po natin mababasa ito sa Levitico 11 at ating diretsuhin ito sa 12. 1 to 12. So ating tatandaan mga kapatid kung sino po ang nagsabi at nagpahayag ng salitang ito. Ating umpisahan sa verse 1. Dito natin makikita yung hayop na marumi at hayop na malinis. Sabi dito, ayan, sa verse 1, at sinilita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila sinasabi. So sino ang nagsalita dito mga kapatid? Ang Panginoon. Kanino siya nagsalita? Kay Moises at Aaron. So ang salitang ito, nagmumula po ito sa Panginoon. At kanyang ibinigay ang salita kay Moises at Aaron. Sabi dito, at sinilita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at sa kanila sinabi. Sa verse 2, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop nasa lupa. So pinapakita dito na ito ang mga hayop na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop nasa lupa. So anong hayop yan kapatid? Sa verse 3, sabi dito, pinapakilala dito ang pagkakilanlan mga kapatid sa hayop na pwedeng kainin at sa hayop na hindi pwedeng kainin. Ayan. Sa verse 3, alinmang may hati ang paa at baak at ngumunga sa mga hayop ay inyong makakain. So, tingnan natin kapatid, no? Sa hayop na mayroong ang paa ay baak, hati at baak at ngumunguya, sa mga hayop ay inyong makakain. Ito po yung pagkakilanlan ng hayop na pwedeng kainin. 2 klase. Ngumunguya siya at yung paa niya hati at baak. Kaya iyon po yung pagkakilanlan ng pagkain ng hayop na makakain. So ayan. Sa verse 4, gayunmay huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumuya o doon sa mga hati ang paa. So ayan. So sa hindi makakain na hayop, ngumunguya siya at walang hati ang paa.
Ayan. So, dito tayo. Dito pinapakita yung hayop na hindi pwedeng kainin, no? Una, ang kuniho, sapagat ngumuya, dapat walang hati ang paa. Karumaldumal nga sa inyo. So, ang kuniho, mabatid, siya ay ngumunguya. Pero ang kanyang paa, hindi hati. Ganyan siya. Kaya sabi dito, karumaldumal sa inyo. Ayan. Ang libre, sapagkat ngumunguya, dapat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Ayan. So, ayan mapatid, no? Sa verse 6, ang baboy, so binabanggit dito mapatid, ang baboy, no? Sapagkat may hati ang paa at baak, dapat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. So, itong baboy mga kapatid, ang kanyang paa ay hati. Subalit, hindi siya ngumunguya. Kaya ang sabi ng Panginoon, karumaldumal nga sa inyo. Sa verse 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. At ang mga bangkay na mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumaldumal nga sa inyo. So, nakikita natin mga kapatid ang mga bagay na hayop na hindi pwedeng kainin. Karumaldumal nga sa inyo. Kahit sa paghipo ay ipinagbabawal ng Panginoon. Ayan. So, sa verse 9, atin ang pag-aralan yung nasa tubig, hayop sa tubig. Sabi dito, sa verse 9, ang mga ito ay inyong makakain sa mga nasa tubig, o sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig. Sa mga dagat, sa mga ilog, ay makakain ninyo. So, dalawang klase mga kapatid, no? Alinmang may palikpik at mga kaliskis. May palikpik siya at may kaliskis. Sa tubig, sa dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Sabi ito ng Panginoon. Ito po yung pagkain na ibinigay ng Panginoon. Na sa tubig, sa dagat, sa ilog. Dalawang klase, palikpik at kaliskis. Ayan. Sa verse 10, at ang lahat ng walang palikpik at kaliskis na sa dagat at sa mga ilog at sa lahat ng gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay karumaldumal nga sa inyo. So lahat, no kapatid, lahat ng walang kaliskis at palikpik na sa dagat. Maliban lang sa dalawa, may kaliskis at palikpik. Pero sa lahat ng walang kaliskis at palikpik, sa dagat, ilog, lahat ng gumagalaw na sa dagat sa ilog, ang sabi ng Panginoon ni karumaldumal sa inyo. Okay? Hindi po ang iglesia ang nagtuturo tungkol sa mga bagay na ito. Kundi mapatid ang Diyos mismo. No? Batas po ng kalusugan ito, sabi ng Panginoon. Kaya, dalawang klase po sa dagat, sa ilog, sa tubig. Kailangan ang dalawang klase. May palikpik at kaliskis. Ito po yung pagkain na ipinutulot ng Panginoon. Kaya sabi nito, sa 11, magiging karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. Ano yun? Ulitin ko, no? Lahat ng walang palikpik at kaliskis na sa dagat at sa mga ilog at sa lahat ng gumagalaw sa tubig at sa lahat na may buhay sa tubig ay karumaldumal nga sa inyo. At magiging karumaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. Ang mga bangkay ng mga iyan ay ariin ninyong karumaldumal. Ayan. Kaya, anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Ang Diyos mismo nagsabi niyan. Hindi si Moises. Ayan. So ngayon mga kapatid, bakit ipinagbabawal ng Panginoon ang pagkain sa mga hayop na karumal-dumal o marami? Sa Deuteronomio 14, verse 2 and 3, sabi dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na sa ibabaw ng balat ng lupa. So, ano ang dahilan bakit hindi pinapakain ng Panginoon
ang mga bagay na karumaldumal? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Sapagkat ang Diyos ay, ang bansang Israel, sila ay bayang banal. Banal na bayan. At pinili sila ng Panginoon. Ayan. Kaya nga kapatid, kapag tayo po ay bayan ng Panginoon, tayo po ay itinuturing ng Panginoon na banal na bayan. At pinili. Kaya kung ikaw ay kabilang sa bayan ng Panginoon, ikaw ay banal na bayan. Kaya sabi dito sa verse 3, kung ikaw ay banal na bayan, huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Kasi ikaw ay binanal ng Panginoon. Binayanan ka ng Panginoon. Nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, inaring ganap ka ng Panginoon, at ikaw ay ginawang banal ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay banal ng Panginoon, huwag kang kakain ng anumang bagay na karumaldumal. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Kaya, so ano yung mga hayop na pwedeng kainin? So, sa verse 14, Deuteronomy 14:4-5, dito natin makikita. Ano ang mga hayop na pwedeng kainin? Sabi dito, sa 4, ito ang mga hayop na inyong makakain. So ito yung mga hayop na ipinintulot ng Panginoon sa kanyang bayan. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, so yan, baka mapatid, no? Mga tupa, ang mga kambing. Sa verse 5, ang malaking usa at maliit na usa. At ang lalaking usa at ang mabangis na kambing. At ang pigargo. At ang antilope. At ang gamusa. Ito yung mga hayop na ipinapahintulot ng Panginoon na pwedeng kainin ng kanyang banal na bayan. Ayan, mapatid. So, kaya nga, sabi dito sa verse 4, ang bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumuya sa mga hayop ay inyong makakain. Kaya dalawampung klase. Ngumunguya siya at baak ang paa. Kaya ang mga baka, ang baka, tupa, kambing, ito po yung hayop na ngumunguya at baak ang paa. Kaya sila po ay pwedeng kainin. Ayan. Antilope at gamusa. Ayan, mapatid. Kaya, ang mga hayop na ngumunguya siya, pero hindi baak ang paa, karumaldumal. Pero kahit na baak ang paa, subalit hindi ngumunguya, ay karumaldumal. Kung isa lang doon, ang mayroon doon, hindi karumaldumal, no? Kaya sabi ito sa 7 verse 8, gayon may ang mga ito ay hindi kakainin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa. Katulad ng ang kamelyo, ang mga libre at mga kuniho, sapagkat sila ay ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumingay sa inyo. So ang Diyos po ang nagbigay ng kautosang ito. So sa verse 8, Deuteronomy 14 verse 8, at ang baboy sapagat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hihipuin. So ayan mga kapatid, ang banal ng kasulatan ang nagtuturo niyan. At niyan mismo nagmula sa bibig ng Panginoon. So ayan. So ang baboy po mga kapatid ay yan po ang hindi ipinapakain ng Diyos. At ang mga hayop na kamelyo o yung hayop kagaya ng kabayo, no? So, anong dahilan bakit kaya ganoon na lang ang pagbabawal ng Diyos sa pagkain ng hayop ng baboy? Pagkain ng baboy. Alam niyo kapatid, mayroon pong isang nag-aaral na isang doktor. Ang sabi ng doktor, ang karneng baboy ang may pinakamataas na kolesterol sa lahat ng karne. O totoo po yun. Kung titignan mo po yung lahat ng karneng baboy, talagang napakataas ng kolesterol niya. Sa lahat ng mga karne,
ang baboy ang pinakamataas na kolesterol. At ito yung pinag-aralan ni Dr. McNaught. Sabi ni Dr. McNaught, natuklasan ni Dr. McNaught na isa sa mga bawat 4 na sampol ng karning baboy ay mayroon siyang buhay na trichina larva. Sabi ni Dr. McNaught. Kanya ito natuklasan. Bawat 4 na sampol ng karning baboy ay mayroon pong buhay na trichina larva. Totoo po yan. At ayon po sa isang Fox News, November 20, 2008, mayroong isang babaeng sinugod sa ospital at sumasakit ang ulo. At inisip ng babaeng yun ay mayroon siyang tumor sa ulo. Pero, natuklasan ng isang doktor na yun pala yung isang bagay na gumagalaw sa kanyang ulo, ito pala yung isang maliit na bulate. Kaya sabi dito sa Fox News November 20, 2008, ang mga doktor ay nakakita ng mga bulati sa utak ng babae. At yung bulating iyon, yun po yung trichina larva. Hindi pala tumor. Bulati pala yon. Kaya sabi ng isang dalubhasa na doktor, ito isang halimbawa kung ano ang nangyari kapag kumain kayo ng baboy. Ang mga bulating trichina na nasa baboy ay kayang mabuhay sa ating katawan. Ayan. Kaya yung babae, tumungo sa utak ng babae ang trichina mula sa kinain niyang baboy. Nung kinain niya ang karning baboy, yung trichina tumungo sa kanyang utak. Kaya kapatid, totoo po yan. Kahit sa ating pag-aaral. Kaya po mayroon pong batas ang Diyos tungkol sa hayop na marumi at malinis. Kaya itong mga pagkain ito, hindi dapat kainin. Kapag marumi, ay hindi pwede kainin. Ayan. Kaya ang pagkain na dapat ipinigay ng Panginoon, yun ang dapat nating kainin. Kaya mayroon pong batas ang Diyos tungkol sa hayop na marumi at malinis. Kaya sa Levitico 11:43-44, ito po yung sabi ng Panginoon tungkol sa batas sa marumi at malinis. Huwag ninyong gawin sa verse 43. Huwag ninyong gawing karumal-dumal ang inyong sarili. Sa pamagitan ng anumang umusad, ni gawin ninyong marumi ang inyong sarili sa pamagitan ng mga iyan, upang huwag kayong marumihan nila. Ano ang dahilan? Sabi 44, sapagat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya't pakabanalin ninyo ang inyong sarili at kayo maging banal. Ito po ang dahilan, ito po ang purpose ng Panginoon, na ipinagbabawal ng Panginoon ang paghipo o pagkain ng mga bagay na karumal-dumal. Bakit? Sapagkat kayo banal. At kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Huwag niyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. Ang dahilan, mga kapatid, na hindi ipinatulot ng Panginoon ang pagkain ng mga bagay na karumal-dumal, hayop na karumal-dumal, dahil po ay ang Diyos ay banal. At gusto ng Diyos, ang kanyang bayan ay maging banal. Kaya sabi nito, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili. At kayo'y maging banal. So pagpaging banal sa sarili, huwag kakain ng karumal-dumal. Sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. Huwag dumihan. Kasi ang ating katawan po ay banal. Kailangan dapat nating ibigay
ang kaulatian sa Diyos sa magitan ng ating katawan. Ayan. Kaya batas tungkol sa marumi at malinis. Sa 46-47, ito ang batas tungkol sa hayop, sa ibon, sa lahat ng may buhay na gumagalaw na sa tubig, at sa lahat ng nilikha na umusad sa ibabaw ng lupa. So ang batas ng Diyos, mayroong pinapakain at mayroong hindi pinapakain. Para sa kabuti ng ating kalusugan, sa ating katawan. Sabi dito, sa verse 47, upang bigyan ng pagkakaiba ang marumi at malinis. Ang buhay na maaring kainin at ang buhay na hindi maaring kainin. Kaya nga para mabigyan ng pagkakaiba, yung marumi at malinis, may batas ang Diyos. Kung ano yung pwedeng kainin at ano yung hindi pwedeng kainin sa mga hayop. At sa dagat, sa tubig, at sa lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So ayan mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang batas na ito para sa kalusugan natin, ikakabuti ng ating katawan. Ayan. Ngayon mga kapatid, may hatol ba ang Diyos kapag patuloy nating hindi sinusunod ang batas tungkol sa pagkain sa marumit malinis? Kapag patuloy nating kainin yung karumal-dumal na hindi pinakain ng Diyos, may kahatulan ba ang Diyos na ibibigay sa mga taong ito? Ayan, mayroon po kapatid. May hatol ang Panginoon sa darating na panahon, sa kanyang pagdating. Kaya nga, pisanan po yan. Ating basahin itong Isaiah 66:15-17. Ito po yung hatol ng Panginoon. At ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sabi nito, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamagitan ng apoy, makipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamagitan ng kanyang tabak, sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Kasi tabak ang gagawin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Gaano karami mapatay ng Panginoon? Marami. At ang mapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino-sino yon? Sabi dito sa 16, silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam na daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. So ito po yung hatol ng Panginoon. Kaya ito po yung propesiya. Kung sinasabi natin, mga kapatid, na ang pagkain sa karumaldumal na bagay o hayop ay pwede na sa panahon ng New Testament, dito binapakita na ang pagdating ng Panginoon, second coming, future pa yan. At sa pagdating ng Panginoon, may kaparusahan ang lahat ng kumakain ng mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya sabi dito, sabi dito, silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, na nagsikain ng laman ng baboy at nagkasuklam-suklam na daga. Alam mo yung kasuklam-suklam na daga, mapatid? Hindi lang po itong daga, o baga itong mga exotic foods na karamihan sa ibang bansa, pati ipis, daga, scorpion, ay kinakain na rin mga paniki. Iyan po yung mga karumal-dumal o kasuklam-suklam na bagay. At ang daga. Tatlo itong binanggit dito na nagsikain ng laman ng baboy, at ng kasuklam-suklam, at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. So, mayroon pong kahatulan ng Diyos sa lumabag sa kanyang batas at patuloy na hindi susundin ang tungkol sa pagkain na hindi pinapakain ng Panginoon. Ayan. Kaya sabi ng Biblia,
Kaya kung kayo'y magsikain man o magsiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa lahat ng ikaluluhati ng Diyos. So ang pagkain ng mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon ay may kahatulan po dyan. Sapagkat ito mga bagay na pagkain ay karumaldumal. So dito tayo mga kapatid sa pangalawa. Itong kung kayo'y magsikain man o magsiinom. Yung iniinom natin mga kapatid na dapat ikaluluhati ng ating Diyos. Nagsiinom. Ano bang bagay na hindi ikaluluhati ng ating Diyos? Ating pag-aralan itong ano ba ang nakatala sa Biblia tungkol sa pag-inom ng alak. Ayan. At ano ang maging epekto kapag tayo ay manginginom ng alak. So, alam naman natin mga kapatid kung ito bang mga pag-inom ng alak, may puwang ba ito sa langit? Ayan. So, ating basahin ang ano ang tinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa alak. Sabi ng Proverbs o Kawikaan 20 verse 1, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa alak. Sabi dito, ang alak ay manunuya. So ipinapakita dito na ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo. Ito po yung nagiging bahagi ng isang tao kapag sila po ay manginginom ng alak. Kasi ang alak po ay manggugulo. At sino mang napaligaw sa kanya ay hindi pantas. So titignan natin mga kapatid, ano man ang iyong naabot na posisyon sa sanlibutan ito, ikaw may mataas ang katungkulan, mataas ang posisyon, o ginagalang, kapag ang isang tao ay napaligaw sa alak, hindi raw siya pantas. Kasi ang alak ay manunuya. Ang alak ay manggugulo. Kapag ang isang tao ay matalinong tao, ginagalang, pero kapag nakainom siya ng alak, nawala ang kanyang pagiging matalino. Siya ay nagiging magulo. Minsan, ang iba ay hindi nakakita ang kanyang sarili. Ayan, mapatid, no? Alam natin yung alak, no? Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Proverbs 23, 31 to 30 to 33, sabi nito, huwag kang tumingin sa alak kapag mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Sabi dito, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Kasi pag tinignan mo ang alak na mapula, at kapag ikaw ay napaupo doon, napatagay ka doon, mapatid, kapag ikaw ay naparami na ng alak, sabi dito, sa huli, ay kumakagat ito ng parang ahas. Di ba? Ako, mapatid, manginginom din ako noon, ng panahon. Nung hindi pa ako nabago ng Panginoong Kristo. Ang lakas din po akong uminom, mga kapatid. Pero, dahil sa katotohanan ng banal na kasulatan, dahil sa ating Panginoong Kristo, siya po ang tutulong sa atin para po tayo ay makali sa mga bagay na ito. Kaya nga, sa huli kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Sa 33, ang iyong mga mata ay tumititingin ng mga katutuwang bagay. Di ba kapag ikaw ay medyo may tama na, ang mata mo ay para bagang tumitingin ng mga katuwang bagay. Nag-i-imagine ka. Nagiging mapungay. Ayan. Kaya sabi dito sa 34, o ikaw ay magiging parang nahiga sa gitna ng dagat, para kang lumulutang paglasing na. O parang nahiga sa dulo ng isang pulo ng sasakyan. Yan po yung epekto ng isang manginginom ng alak. Sabi dito sa 35, kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan. Di ba? Kahit mayroon ng kaguluhan, mayroon ng pag-aaway, nagsusuntukan na, at kahit paluin ka, hindi ka nasasaktan, hindi mo namamalayan. At minsan mga kapatid, kapag ikaw ay nasugatan na, nalaman mo, sa ospital ka na nakaramdam ng sakit. Kaya sabi ito, kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasasaktan.
Hinampas nila ako, ngunit hindi ko nararamdaman. Yan po ang epekto ng alak. Ayan. Kailan ako gigising? Hahanap ako ng isa pang tagay. Di po ba kapag ang isang lasinggero, nanginginom ng alak, kapag siya ay sobrang lasing, nakatulog, ayan, hindi alam kung kailan siya gigising. At kapag siya nagigising, ano ang kanyang unang hanapin? Sabi nito, hahanap ako ng isa pang tagay. Maghahanap uli ng isang alak, manginginom. Yan po ang nagiging dahilan. Yan po ang nagiging bunga kapag ang isang tao ay mahilig uminom ng alak. Kaya po ang alak po ay manunuya. Ang alak po ay manggugulo. At sino napapaligaw dito ay hindi pantas. Yan po ang sabi ng Biblia. Oh? Hindi ko naramdaman. Oh? Hindi niya ramdaman. Kaya sabi ng Proverbs, sabi ng banal na kasulatan, Proverbs 23, 29-30. Sinong may pagkaaba? Sino daw may kaaba? Sinong may kapanglawan? Sinong may pagkipagtalo? Sinong may daing? Sinong may sugat na walang kadahilanan? Sinong may matang naniningas na? Sino ang may maningas na mata? Silang naghintay sa alak, silang nagsiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. So, sino yung may pagkaaba? Di ba kapag ikaw ay manginginom, alos nagiging mahirap ang isang tao. Sino may pakipagtalo? Yung manginginom. Laging nakipagtalo yan, hindi nagpapatalo. Sino may daing? Perwisyo. Sino may sugat na walang kadahilanan? Iba, nagsusuntukan, nagsasaksakan, minsan handong pa sa kamatayan. Sino? Oh? Sino ang may maningas na mata? Matapang. Kapag nakakainom ka ng alak, lahat ikaw ng pinaka aktor, idol, pinakabida. Lahat sa'yo gusto. Lahat ikaw ang masusunod. Oh. Kaya sabi dito, sino ang may sugat na walang kadahilanan? Yung iba nasa ospital, yung iba na aksidente sa sasakyan, yung iba nagigising sa ospital, yung iba nasaksak. Ayan, sabi dito, silang naghintay sa alak, silang nagsiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Ito po yung manlalasing. Ayan, kaya sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 5:18, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaraunan ng kaguluhan, kundi kayo'y magpuspos ng Espiritu. So, ang alak po ay kinaraunan po ito ng kaguluhan. At wala pong ang lahat po napapaligaw dyan ay hindi matalino. Ayan. So, huwag kayong makisipaglasing ng alak. Yan po ang sabi ng Biblia. Huwag. Pag sinabing huwag natin gawin. Susundin natin na huwag tayong makisipaglasing ng alak na kinaroon ng kaguluhan. Ano ang dapat natin gawin? Kundi kayo'y magpuspos ng Espiritu Santo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Ngayon mga kapatid, ang lahat ng manlalasing o manginginom ng alak, may puwang ba sa karya ng Diyos? May puwang ba sa karya ng Diyos ang mga manlalasing ng alak? Ating basahin po ang unang Korinto 6:9-10. Ayan. Dito natin makikita. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? So, sino yung mga masamang tao? Ang yung mga masamang tao, hindi po sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi ito, huwag kayong padaya. Anong mga taong ito na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, mga masamang tao? Kaya, ating alamin mga kapatid para hindi tayo madaya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Anong ito mga karakter mga taong ito? Para hindi tayo madaya, ating alamin. Ang mga makipiapid. Una, ang mga mapakiapid. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga ngalunya, mga binabai, mga nakiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, mga masasakim,
mga manlalasing, mga mapagmura, o mga manggaganso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan po ay binanggit, no? Kung ating isisahin mga kapatid, ito po mga masamang tao ang tawag ng Biblia sa mga taong ito. Yung mapakiapid, masamang tao po yan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang tawag po dyan, masamang tao, sabi ng Biblia. Mga ngalunya, mga binababae, yung mga babae, mga tumboy, mga nakiapid sa kapwa lalaki, magnanakaw, masakim, maglalasing. Nandito po yung mga lalasing, mga kapatid. Manginginom yan. At mapagmura, yung magmumura dyan. Manggagansyo, manlulupig, mandaraya, ay hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. So ayan mga kapatid. So, huwag tayong padaya, sabi ng Biblia. Ito bang mga taong ito ng makiapid, sumasamba sa Diyosan, mga ngalunya, mga binabae, nakiapid sa kapwa lalaki, mga nanakaw, masakim, mandalasing, mga ganso, o mapagmura, may po ang papato sa kaharian ng langit? Siyempre mayroon pa. Sa panahon natin ngayon, bukas pa po ang kaligtasan. Kung tayo po ay gumagawa sa ganitong mga bagay, kailangan po natin itong pagsisihan. Magsisi po tayo. Maniwala tayo sa ating Panginoon Kristo at pagsisihan natin ang mga kasalanan ito at talikuran. Huwag nang gawin. Kung ikaw po ay binabae, huwag kang gagawa ng kasalanan na kukuha ka ng kapwa mo babae. Ayan. Kung ikaw po ay na bakla o nakiapid sa kapwa lalaki, huwag mo nang gawin, pagsisihan mo na. Talikuran mo itong mga bagay na ito. Kung ikaw ay magnanakaw, talikuran mo ng pagnanakaw. Pagsisi. Kung ikaw ay sakim, talikuran ng umang lalasi, manginom ng alak. Ito po ay may panahon pa para magkamit ng kaligtasan. Pero kung patuloy nating tanggihan ang alok ng kaligtasan ng Panginoon, at dumating ang panahon na hindi tayo makapagsisi, totoo pong hindi po ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya po sabi ito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga bagay na ito. Ayan, kaya sabi ng Isaiah 5:11 verse 12, saaban nila na nagsibangong maaga sa umaga upang sila ay makasunod sa nakakalasing na inumin, na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang mag-alab ang alak sa kanila. Kaya kaaba sila, no? Saaban nila, kawawa sila. Kasi ito hindi magmamana ng kaharian ng langit. No? Sila ay nagsisunod sa nakakalasing na inumin, na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi. Di ba mga kapatid, kapag ang tao ay manginginom, umaabot ng hating gabi, magdamag, nagpupuyat sa pag-inom hanggang sa mag-alab sa kanilang alak. Kaya sabi niya sa 22, saaban nila na malakas uminom ng alak ng mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin. Kawawa. Kapag ito'y patuloy nating ginagawa, mga kapatid, sabi ng Isaiah, kaawa-awa tayo, kabag-habag tayo. Sapagkat ang mga bagay na ito, nagsigawa ng paglalasing na ito, ay hindi po ito nakapagbigay kaluhatian sa Diyos. Maliban natin itong pagtalikuran, pagsisihan, tanggapin natin ang Panginoong Kristo at sumunod tayo sa pamantayan ng kanyang kautusan. Ayan, kapatid. So, saaban nila na malakas uminom ng alak. Kawawa. Ayan. Paano naman mga kapatid kung ikaw ay hindi manginginom, subalit bumili ka ng alak para ibigay mo sa ibang tao? Tatanggapin ka ba ng Panginoon? Kahit mabuti kang tao, tapos hindi ka manginom, tapos ibigay mo ang alak sa kapwa para uminom? Anong sabi ng banal na kasulatan? Sa Habakuk 2 verse 15, saaban niya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa. Hindi ka nga umiinom, pero binibilhan mo ang iyong kapwa para uminom siya ng alak. Kawawa ka rin. Hindi ka rin magmamana ng kaharian ng langit. Saaban niya nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa,
na dinadagdag mo ang iyong kamandag at nilalasing mo rin naman siya upang iyong mamasdan ang kanyang kaubaran. Kawawa ka rin. Kahit hindi ka manginginom, subalit bumili ka ng alak para ipainom sa iyong kapwa, isa ka rin kawawa. Sabi ng banal na kasulatan. So, ay mapatid, wag po nating ilagay sa ating katawan ang mga bagay na nakasira sa ating katawan. Anong sabi ng scientist tungkol sa pag-inom ng alak? Sabi ng science, natuklasan ng siyensya na kahit anong uri ng alkohol na pinakamahinang alak hanggang sa pinakamatapang na alak ay nakapagbubuo at nakapagdidikit ng mga red blood cell. Ayan. Itong red blood cell na ito ay hindi makadaan sa manipis na ugat at hindi rin makapagdala ng oxygen sa red blood cell. Ayan, mapatid. Kaya ang dahilan, mga kapatid, ang alak, mga alkohol na inumin, kahit mahinang alak at pinakamatapang alak, ang ating dinadaluyan ng dugo sa ating red blood cell namumuo. Kaya hindi maganda ang daloy ng ating dugo. Kasi natuklasan ito ng science na kahit anong uri ng alkohol na pinakamahinang alak hanggang sa pinakamatapang na whiskey ay nakapagbubuo at nakapagdidikit-dikit ng red blood cell. Yan po ang dahilan. Kaya ang pag-inom ng alak ay nakapagpaliit ng utak. Sabi ng CNN News October 14, 2008, kahit anong dami ng alkohol, kahit anong dami ng alkohol na iniinom ay nagdudulot ng pagliit ng laki ng utak. Kasi yung ating utak na rito, frontal lobe natin, kapatid. Kaya kapag tayo po ay manginom, nakikita nyo po ba yung kapag ang isang tao po ay lasing, no? Kapag isang tao ay lasing, pagising niya sa umaga, blanco ang kanyang kaisipan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kasi po mga kapatid, yung mga maliit na selula ng ating utak, patay. Kaya nagkakaroon ng abnormal ang isang tao. Pag-iisip. Nagkukulang siya ng pag-iisip. Kaya sabi ng mag-aaral, no? Kahit anong dami ng alkohol na iniinom ay nagdudulot ng pagliit ng laki ng utak. Kaya sabi dito, ang alkohol ang number 1 problema ng droga ng lipunan. Ang alkohol sumisira sa bawat selula sa katawan na mahipo nito. Kaya ang nangyayari, mapatid, nagiging mahina ang ating pag-iisip. Ayan. Kaya ang pag-inom po ng alak ay ito po ay hindi nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Kaya sabi dito sa unang Korinto 10 verse 31, kaya kung kayo'y magsikain man o anuman ang inyong ginagawa o magsiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati ng Panginoon. Ikaluwalhati ng Diyos. Ito po yung panawagan ng anghel. Ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Ito mga bagay na ito, hindi po ito nakakapagluwalhati sa ating Diyos. Ayan. Kaya sabi ng unang Korinto 3:16-17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Itong katawan natin, templo ito ng Diyos. Kaya sa 17, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Kung tangkain natin gibain ang templo ng Diyos sa magitan ng pag-inom ng mga bagay o pagkain ng mga bagay na hindi karapat-dapat, gigibain tayo ng Diyos. Sapat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. So tayo po yung templo ng Diyos. Kailan tumira ang banal na Espiritu? Kapag tatanggapin natin ating Panginoon si Kristo bilang ating personal tagapagligtas,
sa pamagitan natin panapataya, ang banal na Espiritu ipagkakaloob sa atin, titira sa ating puso. Kaya dapat, ang ating katawan ay banal. Huwag natin po itong dungisan sa mga bagay na hindi nagbibigay kalwatian sa Diyos. Sapagkat malulhati natin ang Panginoon sa pamagitan nating katawan sa pag-inom at pagkain at pag-inom, ano man ating ginagawa. Dapat yung ating ginagawa, ating iniinom at kinakain, nakakalulhati sa ating Diyos. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templong ito ay kayo. So, isang bagay mga kapatid, ang pagsisigarilyo. Isa itong bagay na nakakagiba rin ng ating katawan. Nakakagiba ng templo ng Diyos. Sabi ng isang doktor, Linus Pauling, sabi niya, bawat stick ng sigarilyo ay nagbabawas ng 14.5 minuto sa iyong buhay. Bawat stick isang stick na sinigarilyo mo, nagbabawas ng 14.5 minuto sa iyong buhay. Bis na ang edad mo ay 100, ilang stick na ubos mo sa isang taon, nabawasan ka na tuloy. Naging 80 na lang. So, ilang stick na ubos mo, kaya karamihan sa mga tao, ang edad ay umabot ng 40. Minsan, wala pang 40, 30. Patay na. Kasi nga, ito po ang dahilan. Sabi ng isang doktor, bawat stick ng sigarilyo ay nagbabawas ng 14.5 minuto sa iyong buhay. Sabi ng pag-aaral, ang paninigarilyo ay umaambag sa anong mga sakit? Una, sakit sa puso. Pangalawa, stroke. Pangatlo, iba't ibang cancer. Pang-apat, emphysema. Pang-lima, premature birth. Pang-anim, poor circulation. Pang-pito, hirap sa paghinga. Hika. Ayan po mga kapatid. Kaya sa CBN News, November 27, 2010, ang tabako ay nagdulot ng 6 milyong kamatayan kada taon. Yan po ang record. Kaya may babala po mga kapatid. Ang sigarilyo po ay nakakamatay. Sabi ng banal na kasulatan sa Exodo 20, verse 13, huwag kang papatay. Hindi ka nga aktual na pumapatay, pero unti-unti yung pinapatay ang iyong katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na ito. Ito po ay nakakamatay. Ayan. Ang sigarilyo po ay mayroon siyang tinatawag na nicotine. Ang nicotine ay isang nakakamatay na lason. Ang taong naninigarilyo ay may 1,000% na mas malaking probabilidad na siya magkakakulong cancer kaysa hindi naninigarilyo. Ang probabilidad ng magkakasakit siya sa puso ay 103% masigit kaysa hindi naninigarilyo. Ayan mga kapatid. Kasi po ang sigarilyo mayroon po siyang lason. Yung lason doon yung nicotine. Ang usok ng tabako ay nagtataglay ng 70% iba't ibang lason nagdudulot ng cancer. Ayan. Tandaan po natin mga kapatid, sa Galatia 6:7, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ano man ang ating hinasik, mabuti, aanin tayo na mabuti. Kung ikakasama ng ating katawan, ay magdudulot din tayo ng aanin din natin ang ating ginawa. Kaya nga, lahat ng inihasik ng tao ay siya naman niyang aanihin. Kung maghasik tayo ng mabuti sa ating katawan, aanin tayo ng mabuti. Kung hindi mabuti, aanin tayo ng hindi mabuti. So, ganun lang kasimple mga kapatid. Ang batas ng Diyos ay tungkol sa kalusugan ay dapat ikakabuti natin.
Ito ang sabi ng aklat ng Job 41, 19, 20, 21. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang nagiliyab na sulo, at mga alipatong apoy ay nagsisilabas. Yan po yung sigarilyo. Sa mga butas ng kanyang ilong ay may usok na lumalabas, na gaya ng isang kumukulong kaldero, at nagniningas na kalahib. Ang kanyang hinga ay nagpapaningas ng baga, at may apoy na lumalabas sa kanyang bibig. So yan po yung sigarilyo na ating laging ginagawa. Itong sigarilyo ay narami po ang nakakamatay. Nakikita nyo dun sa kaha ng sigarilyo, governing warning. Oh? Dangerous to your health. Diba kapatid? Ayan. Kaya ang ating katawan po, sabi ng Biblia, hindi ba ganinyo sa unang Korinto 3:16-17, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya giba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. So huwag natin tangkaing gibain, sirain ang ating katawan, sapat ito ay templo ng Diyos. Ayan. Kaya nga kung kayo'y kumakain o uminom, anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat sa kailuhati ng Diyos. So, makikita natin mapatid na ang panawagan ng unang anghel, ibigay natin ang luwalhati sa Diyos. So, natalakay natin yung una, sa unang Korinto, kung kayo nga'y nagsisikain. Dapat yung ating kinakain ay nakakalulhati sa ating Panginoon. O nagsiinuman, kung ano mga ating iniinom, dapat ikalulhati sa Panginoon. Tubig, mga kapatid. Magandang benepisyo sa ating katawan yung tubig. Ayan. Ano man ang inyong ginagawa. So, lahat ng ating ginagawa, kapatid, sa pag-inom, sa pagkain, ano man ang ating ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kailulhati ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo sa Colosas 3:17, at anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin nyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa kailulhati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa magitan niya. Kaya ito mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, sa pagkain, sa pag-inom, anumang ating ginagawa sa panalita o sa gawa, gawin natin ang lahat sa ikaluhati ng Panginoon, malulhati ng Panginoon, sapagkat siya ay lumalang ng lahat ng bagay. Sa Colosas 3:22, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso. So buong puso, gaya ng sa Panginoon, hindi ng mga tao. Buong puso, kapatid. Pagkain, pag-inom, pananalita, at ano man ang ginagawa, gawin lahat ng buong puso, gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa ikaluluhati ng ating Diyos. Yun po yung gustong iparating ng banal na kasulatan sa ating buhay. Sabi dito, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, gaya ng sa Panginoon. So ano ba ang ginagawa ng Panginoon? Ano ba ang gawa ng Panginoon na tutularan, mga kapatid, na nagbigay kaluhatian sa kanyang Ama? Sabi sa Juan 17:4, ito po ang sabi ni Jesus Christ nung nanalangin siya sa kanyang Ama. Sabi niya, niluwalhati kita sa lupa. Sa verse 4, niluwalhati kita sa lupa. Paano niluwalhati ng Panginoong Kristo ang kanyang Ama sa kanyang panalangin? Sabi niya, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Ayan. So nung ginagawa ng Panginoong Kristo ang gawaing ibinigay ng Diyos Ama sa kanyang buhay, ang Diyos Ama ay naluwalhati sa kanyang paggawa nito. So mga kapatid, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. So, kaya kapatid, itong gawain na ating ginagawa ngayon, ito po yung bahagi sa gawaing ibinigay ng Diyos sa atin bilang iglesia niya.
para matapos ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Sa paggawa natin ito, kapatid, malulhati natin ang Diyos. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa pag-inom. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin sa ikalhati ng Panginoon, kagaya ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nilulhati niyang Ama na sa pagtatapos niya sa gawaing ibinigay ng Diyos kanya. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, itong Juan 4:31-34, ito yung pangyayari na ang mga alagad ay gusto siyang pakainin. Sabi dito, samantalang hinihimok siya ng kanyang mga alagad, Rabi, kumain ka. Anong sagot ni Jesus Christ? Ako'y may pagkain na hindi mo nalalaman. Ito ang sagot ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Kahit itong mga alagad ay nagbulong-bulungan, sabi ng mga alagad, kahit sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. Nung sinabihan ng mga alagad si Jesus Christ, Guro, kumain ka. Ang sagot ni Jesus Christ, ako'y may pagkain na hindi nalalaman. Ang pagkakala ng mga alagad, mayroong nagdalang pagkain sa kanya. So, anong sagot ni Jesus Christ sa 34? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kaya nga, kapatid, ang gawain na ginagawa ni Jesus Christ, ito po yung magbigay luhati sa kanyang Ama. Kapag tinapos niya ang gawain ibinigay sa kanya. Ganun din sa ating buhay. Bilang mananampalataya, bilang bayan ng Diyos, ibinigay ang gawain para sa atin sa huling araw na ito. Ang mensahe ng 3 anghel ay nakasalalay sa atin bilang kanyang bayan. Tayo ang kahalilin ni Jesus Christ sa libutan para tapusin ang gawain. Ito ang paraan para maluhati natin ang Diyos. Katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang panawagan sa atin, matakot ka sa Diyos. Sinabi niya malakas sa tinig, matakot ka sa Diyos, magbigay kalahatian sa Kanya. Nakita natin yung pagkasunod-sunod. Anumang kasalanan na dapat nating pagsisihan. Sa pamagitan ng ating katawan, luhati natin ang Diyos sa pamagitan ng pagkain, pag-inom, anuman ating ginagawa. Lahat ng ating ginagawa sa salita at sa gawa, nakakaluhati sa Panginoon. At ang pagganap sa gawain ng Panginoon ay binigay sa atin, ito po ay nagbigay kaluhatian sa Kanya. Ito yung panawagan ng unang anghel na ibigay ang kaluhatian natin sa Diyos. So, ayan mga kapatid. Nawa ay nagkasumbong tayo ng biyaya sa Panginoon sa mensaheng ito. Na ang mensaheng ito magbigay sa atin ng pagpapala na ang bawat isa sa atin ay magbigay kaluhatian sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa sa Kanyang banal na gawain. Tayo po ay magtatapos mga kapatid. Sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. Patuloy kaming nagpapasalamat at gilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat sa mga mensahe na aming natalakay sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig. Na kami, Panginoon, ay magkaroon ng pakibahagi sa iyong banal na gawain upang malulhati ng Panginoon ang iyong dakilang pangalan. Upang matapos, Panginoon, ang gawain ng Panginoon. Dakilang Diyos, ang mensaheng ito ay magbigay, Panginoon, ng pagpapala hindi lamang sa iyong iglesia, kundi sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan tungkol sa iyong kautusan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagdinig sa panalangin ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.